Creamline Cool Smashers inamin ang tunay na dahilan ng kanilang pagkatalo kontra sa koponan ng PLDT High Speed Hitters. And bago natin yan pag-usapan mga kaibigan, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe naman po and pahit ng notification bell. Maraming salamat. Nakita naman natin mga kaibigan, maganda yung naging laban ng CCS at ng PLDT. Especially po nung set 1, nakita natin kung paano talaga nanalo yung Creamline, no? Maganda yung kanilang first 6 lineup, pero ang napansin natin, hindi po pinasok si Tots Carlos doon sa first 6, which is pinalitan siya nitong si Michelle Gumabao. But so far okay naman, 3 points ang kalamangan ng Creamline dito sa set 1 nang makuha nila yung pagkapanalo sa set 1. At nakita natin hindi rin naman ganoon talaga kadali yung naging laban sa set 1 dahil pumalag din etong PLDT. Then pagdating sa set 2, dito na talaga lumabas ang problema ng Creamline. Do parang nakikita natin wala sa momentum, no? Itong Creamline, kaya ang laki ng tambak nila, no? Almost 9 points po ang natambak sa kanila ng PLDT, which is naging problema yon para hindi nakuha ng CCS yung pagkapanalo sa set 3. So nakita natin yung problema dito, yung pag-rotate po ni Coach Sherman Meneses ng mga player, no? At number 1 na isang problema, yung pagbibigay ng set ni Kyle Negrito. Hindi nagpipit doon sa mga spikers, which is lahat po ng binibitawan na set ni Kyle Negrito ay tinatamaan naman ng mga spikers, pero easy lang yung palo, madaling i-block po ng kalaban. Yun po yung number 1 na problema. Tulad ng ating sinasabi, hanggat hindi po magte-take ng risk itong si Coach Sherman Meneses na magbigay ng oras doon sa ibang setter ng Creamline, which is meron naman dyan mga bench player na palamuti lamang hindi nagagamit, sayang yung talento. Kahit nga sana si Mapi Galanza bigyan ng mahabang playing time para masubukan, di ba? Hindi sinusubukan ni Coach Sherman Meneses. Kapag nakikita niya yung player na hindi maganda ang ayos sa play, ay pinaglalaro pa rin, binababad pa rin, no? Pero yung maayos yung play, tulad po nila Bernadette Pons, nila Mapi Galanza, nila Dij Rodriguez, hindi yan nagagamit mga kaibigan, sayang po yung kanilang talento. So nakita natin pagdating ng set 4, kaya pa sanang manalo nitong Creamline, pero intense na yung laban, which is lahat kakabahan. Nagkakaroon na rin ng maraming error po itong Creamline Cool Smashers, which is nagli-lead para makahabol itong PLDT. Nakalamang na sana ng almost 5 points, no, dito sa set 4 itong Creamline, at isang set na lang sila. Pero ang nangyari, naabutan pa sila ng PLDT. Pero kahit ganun nangyari, natalo man ng CCS, pasok pa rin naman sila sa semifinals. At may nagsasabi baka daw ito'y binentang laban lang para hindi daw magkaharap sa semis etong Chocomucho at itong Creamline. Well mga kaibigan, para sa akin walang naging bentang laban, fair yung naging laban, maayos naman at naipakita ng both team ang kanilang talento at galing. Well mga kaibigan, maraming pa tayong kaganapan, so abangan po natin yung mga susunod na update sa Creamline and sa PVL. Maraming salamat